Ewan ko pero sa dami na ng putahe na dumaan sa akin dahil sa klase ng aking trabaho. Although hindi naman sa pagyayabang, ay mapili ako sa aking mga nagiging customer. Hindi ako yung klase ng babae na basta may pera, basta-basta na lang nagpapapasok ng bisita sa aking kaharian. Kumbaga, bawat dumarating at aking nakakadil ay kinikilatis ko, pinagbibigyan, tinatanggap base sa itsura at linis ng isang customer by level. At never ko pang ginawa o ibinigay ang lahat bilang babae sa aking trabaho. Pero hindi ko inakalang darating ang araw at pagkakataon na kahit hindi ginusto, hiniling, sinabi o napag-usapan, ay nagawa kong ibigay ang lahat. Hindi dahil sa pera na kaya niyang ibigay kapalit ng aking pagsisilbi. Yun ay dahil sa aura na siyang naging dahilan. Siguro dahil na rin sa respeto na ibinigay niya sa akin, ay nabuo ang isang bihirang klase ng ulam upang aking kainin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Mitch, 35 years old, isang single mom. At tulad ng marami ay naghahangad pa rin na makatagpo ng isang lalaking tatanggap sa kung ano ang aking pagkatao. Isa akong single parent na walang matinong trabaho. Hindi ko naman isinisisi sa naging ama ng aking anak ang aking naging kapalaran. Pero tingin ko, malaki ang naging papel niya kung bakit ako nagkaganito. Dahil kung hindi niya ako pinaniwala na hindi niya ako pababayaan anuman ang mangyari, kapalit ng aking pakikipagsyato anumang oras na gustuhin ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Randy, maaaring hindi ganito ang aking naging kapalaran. Tulad ng maraming isinilang na mahirap, ay isa ako sa kanila. Magulong pamilya, walang matinong edukasyon, kapos sa kabuhayan. Kaya naman maaga akong nakapagbanat ng buto dahil sa aking nakikita. At kung aasa lang ako sa kung ano ang ilalapag ng aking magulang sa lamesa, ay pangmatagalang gutom at pangangamote ang aking aabutin. Kasama na ng 3 ko pang kapatid na mga hindi rin naman pwedeng pagkatiwalaan, lalo na kapag mga nakainom. Nasa isang salon ako noong dapat ay nag-aaral ako ng grade 5 or maybe grade 6. Tagalinis, utusan at kung ano-anong gawain ang maisipan nilang ipagawa sa akin, kapalit ng maliit na halaga. Pang sarili lang naman dahil wala akong planong saluhin ang responsibilidad ng aking magulang at libre naman ng boss ko ang aking pagkain. Marami akong natutunan sa aking pagtagal bilang helper doon sa salon. Nandoon na yung paano maggupit, manicure at pedicure. At noong makaipon ako ng gamit ay nagsimula na rin akong mag-service dahil mas malaki ang kita. Hanggang sa makilala ko si Randy, isang factory worker na nag-a-apartment di kalayuan sa salon kung saan ako nagtatrabaho. At dahil sa ipinakita niyang kabutihan sa akin, sinagot ko si Randy noong kanya akong ligawan. Bukod sa pagiging gwapo, may regular na trabaho, ay ang respetong ibinigay niya sa akin sa loob ng 1 taon na pagiging mag-on namin dahil never niyang hiniling na may mangyari sa amin. Kaya naman noong pag-usapan namin ang bagay na iyon, total naman raw ay meron na siyang napatunayan sa akin, baka naman raw pwede na siyang pumasok sa aking pribadong kabukiran. At kung sakali raw na magkamali kami ay wala akong dapat ipag-alala dahil hindi niya ako pababayaan. At ako ang kanyang magiging reyna dahil kaya naman raw niya ang bumuo ng pamilya. At dahil para sa akin ay totoo naman na meron na siyang napatunayan, hindi ako nag-alinlangang buksan ang tarangkahan at hayaan si Randy na pasukin ang aking kaharian. Napuno man ng pagsubok ang aking unang pagsuko ng bandera. Sa tulong pa rin ni Randy ay aming napagtagumpayan.
Kahit ang pakiramdam ko ay nagiba, nagulpi ang aking si Maria. At siguro, masasabi ko malakas ang loob ng isang babae na hindi nangilid ang luha o di kaya naman ay naghalo ang sipon at luha bago pa matapos ang buong eksena. Pero matapos naman ang isang senaryo na punong-puno ng pakiusapan, paliwanagan na ganito at ganoon. Sa una lang yan, huwag kang malikot, tiis lang. Para lang matapos ang nasimulan. Ang mga susunod pa ay tila ba paraiso na kahit nasa lupa ka lang, nang kahit walang pinipiling oras at pagkakataon. Aminado ako at hindi ko ikinahihiyang maging kami ni Randy na aking unang pag-ibig ay naging pansamantalang libangan ang pagbubukid. At totoo ang lyrics sa kanta na ang nakayuko ay di biro. Nakakangawit kaya? Pero ang lahat ay naunsami, nalito, nataranta at nagbago nang magbunga ang aming pagbubukid. At sa pag-aani ay hayaan akong mag-isa ng lalaking aking pinag-alayan. Pinagkatiwalaan ang lahat dahil sa pangakong anuman ang mangyari ay hindi niya ako pababayaan. Pero ang lahat pala ay sa panandali ang kaligayahan lamang at hindi pang matagalan. Naleche ang aking kinabukasan at kinailangan ko ang magtrabaho kahit nagdadalang tao. Kahit iyon ay sa unang pagkakataon. Nawalan ako ng tiwala at pakiramdam ko sa lahat ng lalaki. Mahirap man pero kahit papaano ay nakakausad-usad ako before ko makilala si Randy. Pero nang dahil sa kanya, naranasan ko ang dobling hirap nang hindi ko inaasahan dahil may buhay akong pinangangalagaan sa aking sinapupunan. Dahil doon ay kinailangan kong magtrabaho, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa magiging kinabukasan ng aking magiging anak. At ang masakit pa, sumbat ang aking inabot sa aking magulang. Siyempre, sabihin na lang nating hindi ko naman iniaasa sa kanila dahil nagtatrabaho ako para paghandaan ang aking panganganak. Ay hindi ko naman sila masisi kung ang maging tingin nila sa nangyari sa akin ay problema. Thanks God ako dahil nailuwal ko ng maayos ang aking anak. At hindi naman ako pinabayaan ng salon na aking pinapasukan na siya ring aking naging pundasyon para matuto at makapag-ipon. Babae ang aking naging anak, pininyagan at pinangalan ng Hope Eloisa para sa patuloy na pag-asa at dahilan ng bawat pagbangon ko sa umaga. Sa malawak at di mabilang na paghakbang ng bawat tao sa mundo, iba't ibang ugali, pagsubok at problemang hindi inaasahan ay patuloy na kumakapit sa kung sino man ang kanyang mapili. At matapos ko ang kahit papaano ay makaluwag sa tila ba butas ng karayom na pagpapalaki ng aking anak, katuwang ang aking noon ay napaka-demanding na magulang, ay dumating ang pangkalahatang problema na pwede ring tawagin na pagsubok. At iyon ay ang pandemic. Ang naging dahilan kung bakit nakilala ko ang isang bagong trabaho na matagal nang umiiral sa mundong ibabaw. Nasa bawat pagtubo ng inahit na balahibo sa isang lugar na kung minsan ay maliwanag pero madalas ay madilim. Ay ni minsan, hindi man lang sumagi sa aking isip na magiging isa ako sa kanila. Nagsimula ang lahat noong magtanong-tanong ako sa aking mga kakilala kung saan pwede akong maka-extra ng trabaho hanggang sa mapapasok ako sa isang massage spa. Wala talaga akong alam sa kung paano magmasahe. Pero ang sabi ng aking napagtanungan na kakilala at nagrekomenda sa akin ay hindi naman daw iyon ang pinag-uusapan doon, kundi yung itsura meron ako at pagkakakitaan na ang kusang lalapit sa akin. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, bukod sa pagkakaroon ko ng slim na pangangatawan at maputi, ay pwede kong sabihin na second level din naman ng itsura meron ako, bukod pa sa maayos ding hanay ng aking mga ipin. Hindi naman malaki ang kita pero yung tip kasi, at ang isa pang lihim na kalakaran kung saan ay nagiging malakas ang panlabas na anyo ng isang babae.
Ayaw at gusto, oo at hindi ang aking naging pagpipilian, lakasan ng loob. Katwiran kasi ng aking mga kasama, ayaw mo pa. Kumita ka na, narating mo pa ang langit kahit buhay ka pa. Na kahit ang katotohanan sa likod noon, sureball, impyerno ang aking patutunguhan. Pero gaya nga ng sinabi sa akin ni Randy, ang lahat ay sa una lang. At tingin ko, mapamabuti man o masama, lahat ay hindi madali sa una. Lahat sa unang pagkakataon ay may kaakibat na pagdadalawang isip, alinlangan o kung hindi man hirap at pasakit. At ang mga sumunod para sa akin ang ibigay ang aking talaba. Kapalit ng aming napag-usapan ay naging madali na lang para sa akin ding magustuhan, pero syempre, hindi yun basta ganun lang at may limitasyon. At yun ay hindi sa dami ng pera na kayang ibigay. Yun ay depende, katulad lang din ng kung type mo ang iyong manliligaw. Mas pinipili ko pa rin yung maayos sa sarili nang walang pinipiling edad, basta kayang gawin ang kanyang gusto at dahilan ng aming pagkikita. Yun bang sa pakiramdam ko ay magiging komportable ako. Hanggang sa makilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Julius, at kung paano at saan sa online. Noong pandemic kasi ay nauso ang mag-post online ng mga masahista kuno. At isa ako sa nakiuso habang nagbabaka sakali. Posting ako with my real photo at marami ang nagme-message sa akin ng how much. At marami rin ang nagtatanong ng kung ano ang pinagkaiba. By offer kasi may kanya-kanyang presyo. At tulad ng isang bagay o pagkain, mas mai-enjoy mo kung pricey ang napili mo. Meron kasi doon sa offer na kasama ang magpalabas ng katotohanan. Mas marami ang nagkaka-interest, kaya lang dahil nga pricey, sa dami ng nagtatanong, konti lang ang nakikipag-deal. At syempre, hindi si Julius ang una. Maybe pang 10 kung hindi ako nagkakamali. At sa ganoong kalakaran ay kailangan mo ang maging matalino. Ang binitawan mong rules dapat masunod. At dapat ipakita mo na hindi porket ganoon ang iyong hanap buhay pwede na nilang gawin anuman ang kanilang gustuhin. Hanggat maaari nga dapat marunong ka ng self-defense In case lang naman, di ba? 5 days after New Year, kami nagkakilala ni Julius. Ayon sa kanya, ay nasa bakasyon siya at nag-i-stay siya sa isang kondo. Sa isip ko, sosyal. At kung magkakasundo kami, first time iyon na magkakaroon ako ng isang kliyente at sa kondo, gaganapin ang barandagulana. Pero that time noong babago pa kaming nag-uusap ni Julius, ay ang makarelax lamang talaga ang gusto niya. At wala siyang alam sa hidden agenda tungkol sa aking hanap buhay. At dahil malayo ay sinuggest ni Julius na doon ako magpalipas ng gabi dahil malayo kung ako ay magbabalikan. Nagkasundo kami pero hindi maalis sa isip ko dahil nga mag-o-overnight ako doon. Ang pag-iisip ko, baka expected niyang may iba pang pakulo ang magaganap. At para makasigurado na hindi ako malulugi, base na rin sa aking mga unang naging kliyente, ay nagtanong ako kung kasama ba si Mr. Popoy. At doon, confirm. Wala nga siyang alam at mukhang okay na sa kanya ang magpalabas lamang ng katotohanan. Nagkita kami at sinagot pa nga ni Julius ang aking pamasahe sa Grab. At first, akala ko talaga doon siya nakatira sa kondo. Dahil tingin ko kasi kilalang kilala siya ng mga guard doon. Maganda yung room niya at ang una kong napansin sa kanya ay ang kanyang pagiging kalmado at pagiging maasikaso. Para ba akong special na bisita para sa kanya. Inalok niya ako ng juice ba o kape. Kape ang pinili ko. As in siya ang nag-prepare para sa akin at sabi niya, after ko iyon maubos, magdi-dinner muna kami. Hindi ko alam kung kinikilala ba niya ako o ewan. Simula pa lang kasi noong sumakay kami ng elevator, ay magaan na siyang kausap. Hindi tulad ng iba na talaga namang mapaghahalataan na patay gutom. After namin mag-dinner, nagtanong ako kung ready na ba siya. As in, gagawin ko talaga ang aking trabaho.
Pero sabi ni Julius, gusto lang daw niya ng kasama dahil naboboring siya. Pero wag daw akong mag-alala dahil ibibigay niya kung ano ang aming napag-usapan. At alam niyo nang dahil doon, tumagal ako ng 2 days kasama si Julius. Unang gabi namin matapos ang mahabang kwentuhan at abuti ng antok, natulog lang talaga kami. As in, walang kababalaghan ang nangyari. In fact, naisip ko pang baka wala pa siyang karanasan. Kasi naman first time iyon. Yung iba kasi bukod sa barat na, parang mga gutom na buwaya, sagpang agad. Pero iba si Julius. At dahil doon ay parang ako ang naintriga. Naisip ko rin na baka naman gusto lang niya na ako ang magsimula. Bagay na aking ginawa kinabukasan. Pag hindi order ay lumalabas kami para kumain. Para kaming mag-asawa na naghanap lamang ng privacy sa buhay. Hindi ko alam kung may GF ba siya o wala. At kung bakit kasama o kausap lang ang kailangan niya, ay kailangan pang online siya maghanap. Gwapo naman siya, good looking pa. Maliban sa halos magkasing puti kami, di hamak na mas matangkad din siya kesa sa akin at kung hindi ako nagkakamali, mukhang paminsan-minsan nag-gym siya dahil sa kanyang braso na halatang hindi ampaw. Tanghali iyon ang ihain ko ang lahat mismo sa harapan ni Julius para bigyan siya ng isang special na pananghalian. Pasasalamat na rin dahil sa kanyang maayos na pagtanggap sa akin at pagtrato niya bilang isang tunay na babae. Inalis ko ang lahat ng rules meron ako sa aking sarili bilang isang servidora. At ginawa ang lahat ng alam kong deserve na matanggap ni Julius ng araw na iyon. Lahat ginawa ko. Makita at marinig ko lang na nagustuhan niya. Hindi ko ugali ang sumubo. At sa buong buhay ko, nagawa ko lang iyon doong si Randy pa ang aking karelasyon at taon na rin nang lumipas. Bago ko pa makilala si Julius pero ginawa ko ulit. Ewan? Nag-iiba ang isip ko habang inaalala ko ang nakaraan namin ni Julius. Siguro may mga pagkakataon talaga na kung minsan ang kung sino man ay parang nagiging isang nais mong ulam at nagagawa mo ang isang bagay na posible pero sa ibang Ponsyo Pilato ay imposible. Noong maghiwalay kami ng landas ni Julius, akala ko hindi na kami magkikita. Pero naulit pa yun ng 3 beses at sa bawat pagkikita namin 2 days, lagi kaming magkasama. Para lang naman kaming bagong kasal. At sa iba't ibang lugar niya ako dinadala. At doon ko napatunayang mali ako sa aking pag-iisip na wala pa siyang karanasan. Ganoon lang pa na talaga siya. At mukhang noong una naming pagkikita ay kausap at ang magbakasyon lang talaga ang gusto niya. Dahil sa mga sumunod ay aminado akong naibigay niya ang aking mga hinahanap na abracadabra. Mahusay siya at mukhang isa yun sa mga pampalipas niya ng oras. Nagkagusto nga ako kay Julius at nangarap na later on sasabihin niya sa aking, Mitch, magsama na tayo, mahal na kita. Imagine, in total 8 days kaming magkasama. Tapos ang trato niya sa akin hindi naman arkilado. De na yun, isang araw parang nagising na lang ako mula sa isang napakagandang panaginip dahil nagtapos na. Sayang. Siguro kung nagkakilala kami ng mas maaga o ibang panahon, baka sakaling iba ang aming kwento. Kung sa bagay, sino nga ba naman ako?